Nakaalis na ang Chinese militia vessel na sumadsad sa mga bahura malapit sa Pag-asa Island na teritoryo ng Pilipinas. Aalamin naman ng PCG kung may nasirang iyamang dagat sa pagsadsad ng barko sa gitna ng masamang panahon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Masama ang panahon ng sumadsad sa bahura ang Chinese militia vessel na ito wala pang 2 kilometro ang layo mula sa Pag-asa Island na teritoryo ng Pilipinas. Agad naman daw na monitor ng puwersa ng Pilipinas ang insidente sa Pag-asa Reef 1 na nasa silangan ng Pag-asa Island. We tried calling them over the radio to ask for the reason why they are seemingly stuck dito sa Reef 1, no? And unfortunately, they were not responding to our radio calls. We also monitored the China Coast Guard vessel, no, na tinawagan din itong Chinese Maritime Militia. And nakita namin na hindi rin lumapit dahil niisip namin they're also worried na baka sila ay sumadsad din dito sa shallow area. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakaalis din naman ang militia vessel sa lugar. The master of that vessel took advantage yung current and of course yung lakas ng hangin using its own propulsion. Kaya she was able to be released from being grounded. In the first place, dapat wala naman talaga sila doon eh. Pero hindi pa tapos ang usapin sa panig ng Pilipinas. Magsasagawa raw ng inspeksyon sa lugar para malaman ang damage sa bahura at iba pang yamang dagat. Kapag napuntahan na ito ng ating mga marine scientists, kasama ng ating Philippine Coast Guard, we would definitely inform the public ano ang extent ng nasira dito. Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs kung ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas. Pero nauna nang naiulat na higit sa 150 na diplomatic protest na ang naifile ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Marcos administration. Dahil sa patuloy na sigalot, panukala ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dapat i-challenge ng Pilipinas ang China na isalang sa arbitration ang sigalot sa Spratlys, alinsunod sa UN Charter provision na nagsasabing lahat ng dispute ay dapat maresolba ng mapayapa sa pamamagitan ng negotiation, mediation at arbitration. Ang paggamit daw ng dahas ay pinagbabawal ng UN Charter. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.